bakit ba ho na-dismiss ang kaso ni Franz Castro, laban kay FPRRD? Ito ang pag-usapan natin. Bakit ba na-dismiss yung kaso ni Franz Castro isinampa laban kay PRRD? Tingnan natin yung point of view ng batas. Okay? Yung kasong po yan ay para sa grave threats. At ang type ko ang mata mo rito, Attorney Roque. Sige, ituloy. Demanda po ni Franz Castro ay dahil nga dun sa episode ng Gikan sa Masa kung saan kinuwento ni FPRRD yung usapan niya kay VP Sara, yung anak niya, no? Kung paano daw gamitin ng intelligence fund. Ang sabi niya, talagang dapat yung intelligence fund na yan ginagamit laban sa mga kalaban ng taong bayan, yung teroristang CPP-NPA. Nakabahagi si Franz Castro. Yan. Ito galing mismo kay Attorney Roque. Kaya nila binanatan, nagsimula po yung grave threat na yan kasi ipinagtanggol ni PRRD si Sara dahil pinagkaisahan yung confidential funds ni Sara sa pangunguna nitong Makabayan Black na sabi ni Attorney Roque ay parte ng mga NPA. Sino ba ang lumalaban dyan sa mga rebeldeng yan? Walang iba kundi Duterte. Kasi kung galit ka sa Duterte, baka ikaw ay adik. Kasi sino bang kinakalaban ng Duterte? Mga adik. Sino bang kinakalaban ng mga Duterte? Mga rebelde. Bika duda-duda ka pag galit ka sa Duterte. Gaya nito sila Franz Castro. Bakit? Yan nga sabi ni Roque. Miyembro yan ng mga NPA, ng mga CPP-NPA. Ulitin natin marinig nyo sa kanya mismo. Ang sabi niya, talagang dapat yung intelligence fund na yan ginagamit laban sa mga kalaban ng taong bayan, yung teroristang CPP-NPA. Nakabahagi si Franz Castro. So, yan yung konteksto ng sinabi ni Presidente. At ang sabi ni Franz Castro, binantaan daw ang buhay niya. Doon ay pagbabanta. Ako, sa aking paniwala, kasi napanood ko yung sinabi ni PRRD na yun Parang yung sinabi niya, dapat parang mamatay na yung mga CPP-NPA. Yung organisasyon. Bakit guilty ka, Franz Castro? Diba? Mamaya itinatanggi mong ikaw ay miyembro niyan. Yan ang sinabi ni PRRD, miyembro ka niyan. Nagtataka nga ako, bakit pinagtatanggol yan bakit hinayaan niya ni Speaker Romualdez Pinagkaisahan nyo si Sara dahil alam ninyo yung confidential funds ay ginagamit ni BP Sara para habulin yung mga katulad ninyo na miyembro ng CPP-NPA. Kaya ngayon ini-stop kasi para hindi kayo mahabol. Dismiss. Bakit? Well, sang-ayon po ako sa dismissal, obviously. No? Bakit po? Kasi hindi naman lahat po ng pananalita ay dapat maging kriminal. Bakit? Kasi unang-una, nasa saligang batas po natin yan, nasa Bill of Rights, yung kalayaan ng malayang pananalita. Hindi po lahat ng salita dapat maparusahan. In fact, lahat ng parusa na ipapataw dahil lang mga salita, yan po ay mayroong presumption of unconstitutionality. Pwede lang po suki Franz Castro. Pero alam nyo, ang pagbanta, hindi lang sa salita. Dalawa po yung rinirequire ng batas. Ito maliwanag sinabi niya. Ang bawat salita, kung kukwestiyonin mo, may presumption dyan na unconstitutional. Ibig sabihin, pag nagreklamo ka laban sa sinabi ng isang tao, ang presumption dyan, ang paniwala dyan, karapatan niyang magsalita. Karapatan niyan, freedom of speech. Unless mapatunayan mo. Pero kung hindi mo kayang patunayan, halimbawa ito sinabi niya, pananakot, hanggat hindi mo kayang patunayan na ikaw ay tinakot, yung sinasabi mo, Franz Castro, ay unconstitutional. Bakit? Kasi nakapanig ang batas sa freedom of speech. Karapatan ng isang tao magsalita, hindi mo basta-basta pwedeng pigilan. Yan po yun. Yung actus reus, yung mga bikas na mga salitang binikas, at saka yung mens rea, yung mental intent. Ayan, dalawa yan Okay, ganito po yan. Pagka may grave threat na sinabi, dalawa po ang titingnan natin. Una, yung binanggit na salita. Pangalawa, yung nasa utak, yung mental. Ano ba yung motibo? Okay, ulitin po Mental intent talaga. It's yung kalayaan ng... Pero alam nyo, ang pagbanta, hindi lang sa salita. Dalawa po yung rinirequire ng batas. Yung actus reus, yung mga bikas na mga salitang binikas, at saka yung mens rea, yung mental intent. Ano yung mental intent? Ang mental intent talaga ay dapat intensyon na nagsasalita na takutin ang isang tao na magkakaroon siya ng banta sa buhay niya kapag dahil nga doon sa sinasabi ng nagsasalita. Yan, maliwanag. Pag mayroong grave threat, dalawa po, salita
at mental, utak. Nananakot yung salita at yung utak may intensyon. Kaya hindi po pwedeng mawawala. Karamihan sa batas may intent. Ano ba yung intensyon nung nagsasalita? Halimbawa, sabihin ko, ikaw, Roque, pagka hindi mo binayanatan si Tambaluslos, ako babanat sa'yo. Yun ba ay may pananakot na salita at mayroon ba akong intensyon saktan si Roque? Ganun po yun. Kaya kailangan na pinapaliwanag niya dito sa batas, napaka-importante ng mental. Okay? So kinakailangan merong mental intention na manakot, na pinagbabantaan ang buhay ng iba. Yan po ang grave threats. And sabi ng piskalya, maski napakababa ng ebidensya na rini-require pagdating sa piskalya, probable cause lang. At ang definition ng probable cause ay likelihood na meron kang krimen na nangyari at yung nasasakdal ay siya nga sigurong gumawa ng krimen na yon, kinakailangan mapatunayan yung actus reus at saka yung mens rea. Sabi ng piskal, wala talagang mens rea, wala talagang intention. Number one, ang konteksto, hanggang dyan, okay? Sa piskal pa lang, sabit na sila. Okay? Kasi sa piskal, mababaw pa lang ang hinihingi na ebidensya. Kaya nga ibig sabihin, pag sa piskal pa lang, hindi ka na makalagpas, wala ka ng probable cause, ibig sabihin yung kaso mo mahina talaga. Kasi pagdating mo sa korte mismo, iba na ang ebidensyang kailangan dyan, mas mataas na. Pero kung sabit ka na sa probable cause lang ang ebidensyang hinihingi, hindi mo pa kayang patunayan, ay mahina talaga ang kaso mo. Yun ang sinasabi. Wala talagang intensyon manakit si PRRD. Ngayon, kalimutan natin yung batas. Kalimutan natin yung legal terms. Kalimutan natin yung theory. Kalimutan natin lahat. Isipin lang po natin, mabuti. Kayo ba naniniwala na si PRRD, si former President Duterte, ay gusto talagang saktan si Franz Castro? Habang sinabi niya sa mainstream media, habang sinabi niya mismo sa broadcast, sinabi niya ng lantaran na maraming nakakarinig. Doon sa pagdating sa batas, sa pag-interpret na batas, sablay na to si Castro. Hindi ko alam kung ba't nag-iisip ba ito si Castro o hindi eh. Doon pa lang sabit na siya eh. Nakita nyo? Pero pag-usapan na lang natin to na parang ordinaryong tao. Bilang ordinaryong tao, walang loko-loko, ay walang matinong tao na maniniwala na gustong saktan talaga ni PRRD si Franz Castro na binanggit niya. Halimbawa ako, Roque, yayariin kita. Sinasabi ko dito, yun yung sinabi po eh. Hindi normal sa isang aksyon na paniwalaan ang isang grave threat na binanggit na maraming nakakarinig gaya ng mainstream media. Ganun kasimple. Kaya tingnan mo sa batas, tingnan mo ibig sabihin sa logic, simpleng eksplanasyon ng isang ordinaryong tao. Tanga ka lang talaga, Castro, sa aking palagay. Tanga ka. I mean, sinong tanga maniniwala sasaktan ka ni Duterte, nag-announce siya? Ewan ko sa inyo, malabo talaga yun. Alam mo, ginamit lang yun eh, para ipitin ang ating Duterte, si Tatay Diggs. Pero sa akin, sa isang banda, mas maganda na rin yun. Mas magandang idemanda siya kasi makakasagot si PRRD kesa ipinatawag sa Senate na hindi naman siya pagsasalitain. Hindi naman niya pinagbantaan si Franz Castro diretso. Iba yung pagbabantaan na, ikaw Franz Castro, papatayin kita. Hindi ganun eh. Ang ginawa ni PRRD, kinuwento niya yung usapan nila ni VP Sara. Nang advice niya kay VP Sara, dapat gamitin ang intelligence fund hindi lang para sa ROTC, kundi para labanan ng mga teroristang CPP-NPA. Hindi po tayo mapagbibintangan ng fake news kapag sinabi natin na terorista ang CPP-NPA dahil binansagan sila na terorista ng Amerika, ng EU at ng gobyerno ng Pilipinas. Ayan, terorista. Dapat, yan ang hinahabol ni Boying. Hindi yun, nakapokus siya kay Tebe. Sa bagay, nananahimik na si Boying. Asan na kaya si Boying? Ha? Asan na kaya yung best friend mong si Boying? Anyway, hindi fake news yan. Pinangalanan niya ng Amerika at kahit Pilipinas, terorista yung CPP-NPA. Ang gagaling netong sila Boying eh. Hindi pa nga nila kayang ubusin tong mga NPA eh. Na ginawa ang terorista si Tebes. Loko-loko rin eh, no? Dahil talaga namang terorista sila. Sila po ay pumapatay without due process of law. Pinapatay nila yung sarili nilang mga kakampi na tumitiwalag. Pinapatay nila mga pobreng mga sundalo na mahihirap. Sila po ay nag-execute ng walang dumadaan sa hukuman. Sila po ay nangingikil ng revolutionary taxes.
Sila po ay sapilitang ginagawa mandirigma ang kabataan at ang mga katutubo. Lahat po yan ay pinagbabawal ng batas o umiiro pag may labanan. Pero lahat po yan ay ginagawa ng NPA kasama na yung paggamit ng landmines na pinagbabawal din dun sa Ottawa Convention na pinaglabi ni Princess Diana. So, ang sabi lang ni Presidente o Inday, yung sa usapan namin, kinuwento niya, sa usapan namin ni Inday, sabi ko, kinakailangan gamitin niya yung intelligence fund para supilin, para labanan ang mga teroristang CPP-NPA. Ako, ginamit ko intelligence fund ko para talagang patayin ang mga teroristang CPP-NPA. Napaka-ipokrito nitong mga ito, no? Kaliit-liit ng intelligence funds ni BP Sara. Samantalang sila, ayan, binuking ni Amy Marcos, ni Senator Amy Marcos, nagbibigay sila ng 20 million kada distrito para lang sa papirma. Kung makapagsita sila sa confidential funds nitong si BP Sara, akala mo ang lilinis. Samantalang yung kay Sara ay para habulin ng mga rebelde, habulin ng mga terorista. Samantalang itong PI funds na yan, ipin mo, papapirma, sino makikinabang yan? Di sila lang. Tingnan nyo kung gaano kaka-plastic, kaka-ipokrito tong mga ito. Wala pong masama doon. Bakit? Kasi merong labanan. Talagang nagpuputukan po sa panig ng gobyerno at sa panig ng CPP-NPA. Di ba ho? Kaya nga gera yan eh. Alangan mo magkalitian kayo pag gera. Pero ang konteksto, hindi directed kay Franz Castro yung banta. Kung hindi, wala ngang banta. Sinabi lang ng Presidente kung paano dapat gamitin ng intelligence fund. At yan naman po talaga ang gamit ng intelligence fund. Impormasyon para labanan ang mga kalaban ng gobyerno, gaya ng teroristang CPP-NPA. Pangalawa, papalusot na lang yan, Attorney Roque. Kalokohan ng mga yan. sabi ng piskal, paano magkakaroon ng intensyon na manakot na babantaan ang buhay ni Franz Castro? Kung papanoorin mo yung buong gikan sa masa ng programa na yan, ang daming jokes ni Presidente. Tama ba yun na magbabanta ka sa buhay ng tao tapos joke ka ng joke? So parang sabi ng piskal, wala talaga yung mental intention na bantaan at bigyan ng banta ang buhay ni Franz Castro doon sa telecast niya sa gikan. Yun ang ibig niya sabihin, wala yung part na mental intention. Ibig sabihin, sa madaling salita, sa Tagalog na lang, pasimplihin natin, wala talagang intensyon si PRRD na patayin or saktan or kung ano man, iligpit itong si Franz Castro. Sa masa. Pero bagamat hindi binanggil ng piskal yan, syempre po, no, ang salita alone, kung walang clear and present danger na magre-resulta nga sa banta ng buhay ni Franz Castro, hindi dapat pinapatawan ng parusa dahil yan po ay garansyado ng ating saligang batas. Di gumanti rin siya. Pwede naman siya magsalita laban din kay Presidente Duterte. Wag lang niya babantaan. In the same way na hindi naman nagbanta ang Presidente dahil kwento nga kung ano ang naging advice niya kay VP Sara. So tingin ko po, tamang desisyon.